buksan ang mundo at samahan ninyo kaming silipin ang tunay na mukha ng buhay sa mga bansang sinasabing pinaka-abordable sa mundo. Sa likod ng napakamurang gastusin, may mga kwentong nakagugulat, nakaantig, at minsan ay nakapanghihilakbot. May mga lugar na halos libre ang lahat, pero ang kapalit ng araw-araw na pamumuhay ay hindi biro. Halina at tunghayan ang mga katotohanang maaring magpabago sa paraan ng pagtingin mo sa murang pamumuhay sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang tunay na buhay sa mga pinakamumurang bansa sa mundo. Mga lugar kung saan halos libre ang lahat, pati na ang bagay na yon. Ito ang mga lugar kung saan talagang iginagalang ang mga lalaki ng lubos. Ang gastos sa pamumuhay ay sobrang baba na para kang mahuhulog sa kinauupuan mo sa gulat. Kahit gumastos ka ng gumastos, parang hindi pa rin nauubos ang pera mo. Ang tanging problema na lang ay kung may dala ka bang pera o wala. Mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa kasabihang kaya mong mabuhay sa lupa? Dahil kung ang isang pirasong tinapay ay 1,000 dong lang, siguradong ikagugulat mo ng husto kung ano ang sangkap nito. May mga lugar na ang tuluyan ay 23,000 dong lang bawat gabi, pero wala halos nangangahas pumasok dahil sa isang dahilang mahirap sabihin ng diretsahan. At may mga shopping mall pa sa gitna ng kabisera, malamig ang aircon, kung saan maaari kang bumili ng branded na bag o mamahaling relo sa halagang 1 sa 10 lang ng tunay na presyo. Sa madaling salita, kahit 5 milyong dong lang ang sahod mo bawat buwan, kaya mo pa ring mamuhay ng komportable, kumain, maglibang, at may matitira pa, basta makarating ka sa mga murang bansang ipakikilala namin. Sa oras na ito, inaanyayahan namin kayong samahan ang logic sa paglalakbay sa bidyong ito upang tuklasin kung gaano nga ba talaga kaiba at kahanga-hanga ang mga napakamurang lupaing ito. Una, Haiti. Kung kailangang pumili ng isang lugar na halos mura ang lahat, ngunit napakamahal ng kapalit para mabuhay, ang Haiti ang malinaw na halimbawa, mga kaibigan. Ang maliit na bansang ito ay may lawak na halos 27,700 kilometro kwadrado lamang at may populasyong mahigit 11 milyon. Ngunit ito rin ang pinakamahirap na bansa sa Amerika. Humigit kumulang 60% ng mga mamamayan nito ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Halos isang kapat ang hindi sapat ang nakakain araw-araw. At 2/4 ng populasyon ang nabubuhay sa halagang mas mababa sa $2 ng Amerika bawat araw. Isipin mo na lang, kung 50,000 dong lang ang pwede mong gastusin sa isang araw, paano ka mabubuhay? Sa Vietnam, isang mangkok pa lang ng po ay aabot na sa 30,000 hanggang 35,000 dong. Kapag may kaunti ka pang natira, ano pa ba ang mabibili mo? Ngunit sa Haiti, napakamura ng lahat sa paraang halos hindi ka panipaniwala. Sa halagang 15,000 hanggang 20,000 dong lang, ay maaari ka nang mabusog sa isang pagkain. Ang mga pansamantalang tirahan sa mga depressed area ay napapaupahan pa sa humigit kumulang 300,000 dong bawat buwan. At heto ang bagay na ikinagugulat ng buong mundo. Totoong kumakain ng putik ang mga tao sa Haiti para mabuhay. Parang imposible pakinggan, ngunit ganap itong totoo. May isang natatanging uri ng tinapay dito na gawa sa malambot na putik na karaniwang kinukuha sa bayan ng Hinche. Hinahalo ang putik sa tubig upang alisin ang maliliit na bato, sa kanila lagyan ng asin at margarina. Minamasa itong mabuti, hinuhubog na bilog at patag, at saka ibinibilad sa araw hanggang matuyo. Hindi na ito kailangang ihurno at wala nang iba pang pagluluto. Ibinibenta ang mga putik na tinapay na ito sa halagang humigit kumulang $0.05 ng Amerika. Ibig sabihin ay mahigit 1,000 dong lamang. Ang tawag ng mga tao sa pagkaing ito ay galette, hiram sa pangalan ng isang marangyang pagkaing Pranses. Ngunit kung sa France ito ay butter pastry, dito naman ay lupa at putik. Para sa kanila,
Lalo na sa mga buntis at mga bata, hindi lang ito pagkain, kundi itinuturing ding pinagmumula ng calcium at iba pang mineral. Marami sa kanila ang kumakain ng putik na tinapay, gaya ng pagkain ng iba sa biskwit, at talagang nakadudurog ng puso iyon. Siyempre, walang gustong kumain ng putik, pero halos hindi kaya makapag-produce ng sapat na pagkain ng Haiti. Karamihan sa mga pangunahing pangangailangan nila ay inaangkat pa mula sa ibang bansa. Ang sunod-sunod na kalamidad, mula sa baha, tagtuyot hanggang malalakas na bagyo, ay sumira sa kanilang sistemang agrikultural. Lalo na ang nakapangingilabot na lindol noong 2010 na kumitil sa mahigit 200,000 buhay at winasak ang kanilang supply ng pagkain. Dahil sa matinding pagtaas ng presyo, naging napakalong bilhin ng mga dukha ang bigas, mais at iba pang batayang pagkain. Kapag wala nang makain, wala silang magawa kundi kumapit sa lupa para maitawid ang bawat araw. Ayon sa mga mananaliksik, matagal nang may kasaysayan ang pagkain ng luwad ng tao. Umabot pa sa libo-libong taon. Ngunit nagbabala ang mga doktor na ang lupang ginagamit sa paggawa ng putik na tinapay ay maaring may parasite at lason na maaring magdulot ng pagkabulok ng ngipin, constipation, at iba pang mapanganib na sakit. Napakababa rin ng bitamina at sustansya sa pagkaing ito, kaya kapag ito ang naging matagalang pagkain, maaari itong humantong sa malubhang malnutrition. Ngunit paano mo naman iiwasan yon kung iyon na lang ang natitirang paraan para mabuhay? Hindi ba? Hindi lamang kahirapan ang tanyag sa Haiti. Kilala rin ang bansang ito sa misteryosong kultura ng voodoo. Naniniwala ang ilan dito na maaari silang gumamit ng mga ritual upang tumawag ng espiritu at kontrolin ang mga bangkay. Sa mga lansangan, may mga nagbebenta pa raw ng bunggo, buto ng tao, buhok at iba pang gamit para sa mga ritual na konektado sa tinatawag nilang zombie. Talagang nakakakilabot ang ganitong tagpo. Napakagulo rin ng sitwasyon sa seguridad sa Port-au-Prince. Karaniwan na ang putukan. Kinokontrol umano ng mga gang ang halos 80% ng lungsod at maging ang mga pulis ay hindi basta nakapangingialam ng malalim. Matapos mapaslang ang Pangulo ng Haiti at ang kanyang asawa mismo sa kanilang tahanan, marami ang nangangambang lalo pang lulubog sa kaguluhan ang bansang ito. At ang buhay na dati ng napakahirap para sa mga mamamayan ay lalo pang malulunod sa kawalan ng pag-asa. Ikalawa, Thailand. Ang Thailand, na kilala rin bilang lupain ng mga gintong templo, ay tiyak na hindi na banyaga sa atin. At alam ba ninyo na may mga bagay sa Thailand na sobrang mura hanggang sa hindi ka panipaniwala? Isang mangkok ng beef pho sa mismong paliparan ng Thailand ay 70 baht lang, katumbas ng humigit kumulang 70,000 dong. Mas mura ito ng 3 hanggang 4 na beses kumpara sa isang mangkok ng pho na nagkakahalaga ng 200,000 dong sa mga paliparan ng Noi Bai o Tan Son Nhat. Sa Thailand, may dagdag pang 5 hanggang 6 na pirasong karne ng baka, bean sprouts at sibuyas ang pho. Kaya naman maraming Vietnamese na nagbabakasyon doon ang hindi makapaniwala. Sa sariling bansa nila, minsan ay lampas 100,000 dong ay isang tasa ng tsaa, 10 beses ang presyo ng miyog, at may pagkakataon pang umaabot sa 400,000 dong ang isang ice cream. Samantalang sa Bangkok, ang presyo ng kanin, noodles at pho sa airport ay nasa 10 hanggang 20% lang ang itinaas kumpara sa mga restoran sa lungsod. Dahil dito, hindi kakaunti ang mga Vietnamese na pinipiling huwag nang magbakasyon sa loob ng bansa at sa halip ay yayain ang isa't isa na mag-Thailand na lang. Sa halagang 8 hanggang 10 milyong dong bawat tao, posible na makapagbakasyon sa Thailand ng 5 araw at makatulog sa 5-star na hotel na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 milyong dong bawat gabi. Busog ka na sa pagkain at hindi ka pa natatakot na lokohin sa presyo o biglang taasan tuwing pista o holiday. Marami ang nagtataka
kung bakit kahit bagong graduate o simpleng street vendor sa Thailand ay kaya pa ring magmaneho ng kotse papasok sa trabaho. Samantalang sa Vietnam, pangarap pa rin ng marami ang pagkakaroon ng sariling sasakyan. Ang sagot ay nasa presyo ng kotse, sa proseso at sa mga pulisiya ng suporta sa Thailand. Kapag may buwan ng kita na humigit kumulang 13 hanggang 15 bilyong dong, maaari nang makabili ng sasakyan sa hulugan ng hindi gaanong mahirap. May ilang modelo pa na may 0% interest, libreng registration fee at may kasama pang insurance at accessories. Bukod pa ron, ang parehong modelo ng sasakyan ay madalas na 2 hanggang 3 beses na mas mura sa Thailand kaysa sa Vietnam. Halimbawa, ang isang second-hand na Toyota Fortuner na halos 800 milyong dong sa Vietnam ay nasa 300 milyong dong lang sa Thailand. Pero huwag mong isipin na kahit sino ay pwedeng magtinda sa bangketa ng Bangkok. Ayon sa bagong patakaran ng pamahalaang panlungsod, ang mga tunay na mahihirap lamang ang pinapayagang magnegosyo sa sidewalk. Kailangan Thai citizen sila, kabilang sa puro household category, tumatanggap ng social assistance, nakatira sa social housing, at may kita na hindi hihigit sa 300,000 baht bawat taon, katumbas ng humigit kumulang 242 milyong dong. Isa pang nakagugulat ay kapag pumasok ka sa mga pamilihan tulad ng Pratunam o Bon, madali kang makakabili ng Rolex, branded na bag, o Dr. Martens na sapatos sa halagang 1 sa 10 lang ng tunay na presyo. Ang mga peking produkto ay lantarantang ibinebenta sa mismong sentro ng lungsod. Maraming paninda ang nagmumula sa China, South Korea at Thailand sakay pinapasok sa paikot na ruta sa pamamagitan ng Laos o Cambodia bago makarating sa Thailand. Sinasabing ang ilang nagtitinda ay kailangan maglaan ng humigit kumulang 900 at $40 kada buwan para sa lagay sa pulisya, katumbas ng mga 24 na milyong dong. May mga puwesto pa na nakadisplay ang mga mukha ng Rolex na parang totoong-totoo para mas madaling makapili ang customer. Paulit-ulit mang ipinahahayag ng pamahalaan ng Thailand na hihigpitan nila ang kampanya laban sa peke. Sa realidad ay nananatili pa rin ito dahil sa pera at sa masalimuot na network ng smuggling. Samantala, ang presyo ng mga serbisyo sa Pattaya ay matagal ng paksang kinausisa ng mga turista. Ang beer doon ay karaniwang nasa 100 hanggang 200 baht o humigit kumulang 70,000 hanggang 100 at 40,000 dong. Ang tinatawag na lady drink o pag-imbita ng isang hostess na uminom ay nasa humigit kumulang 100,000 hanggang 175,000 dong. Samantalang ang bar fine o bayad para makasama ang hostess sa labas kapag pareho silang pumayag ay maaring nasa 500 hanggang 1,000 baht, katumbas ng 300 at 50,000 hanggang 700,000 dong. Sa Thailand, mayroon ding isang lumang guest house na nasa gitna ng isang maralitang lugar, ngunit halos laging fully booked. Ang renta rito ay nagsisimula sa 19 hanggang 300 at 60 baht bawat gabi, katumbas ng humigit kumulang 15,000 hanggang 270,000 dong. May 7 kwarto lamang ang lugar, payak ang mga pasilidad at may wifi, common bathroom, ventilador at kulambo lamang. Direktang nasa sahig ang kutson, iisang kwarto lang ang may aircon at ang ilang silid ay maaayat pa sa pamamagitan ng kahoy na hagdan. Dahil manipis ang mga dingding, rinig mo ang usapan ng kabilang kwarto na parang katabi mo lang sila. Maging ang inidoro ay kailangang buhusan ng timba dahil napakaluma na ng sistema. At gayon pa man, ang room number 3 ng guest house na ito ay puno na ang reservation hanggang 2026. Pero kung maglalakbay ka sa Thailand, huwag kang magpapadala sa murang presyo at maging kampante. Kamakailan, may mga sopistikadong scam na nagkukubli sa anyong libreng tour. May isang grupo ng 8 Thai na nalinlang at nadala sa Bangkok sa pangakong libre ang biyahe. Ngunit matapos yon,
Dinala sila diretso sa bayan ng Myawaddy sa Myanmar, kung saan malakas ang operasyon ng mga transnational scam syndicates. 3 matatandang babae ang itinuring na wala ng halagang mapakinabangan, kaya pinagbabayad ang bawat isa ng 300,000 New Taiwan dollars, katumbas ng humigit kumulang 250 milyong dong upang matubos ang sarili nila. Ang 5 kabataan naman ay ikinulong, binugbog, kinuha ng cellphone at pinilit na makilahok sa crypto scam. Kailangan nilang makapanloko ng 500,000 dolyar, katumbas ng humigit kumulang 13 bilyong dong bago sila pakawalan. May isang biktima na tinangkang tumawag sa kanyang nobya upang humingi ng tulong, ngunit agad siyang ikinulong, ginutom at tinakot na ililibing ng buhay. Hanggang ngayon, nawawala pa rin ang 5 miyembro ng grupong iyon. Sa Vietnam, nagkaroon din ng kaso ng isang binatang taga Hanoi na nalinlang sa pangakong kikita siya ng 1 bilyong dong kapalit ng pagbebenta ng kanyang bato. Kaya kung balak mong magbakasyon sa Thailand, pumili ka ng mapagkakatiwalaang tour at laging mag-ingat sa mga alok na masyadong magandang pakinggan. Minsan, ang murang biyahe ang maaring magpabayad sa iyo ng presyong hindi mo kayang isipin. 4, Japan. Isang napakayaman, moderno at itinuturing na isa sa pinakamahal na bansa sa mundo, ngunit kabilang pa rin sa mga bansang sinasabing may murang gastusin. Mukhang taliwas, hindi ba? Kung unang beses mong pupunta sa Japan, huwag kang agad tumingin sa ilang prutas na nagkakahalaga ng daan-daang libong dong, 3 maliliit na shellfish na higit 100,000 yen o ilang saging na umaabot sa mahigit 1 bilyong dong. Talagang napakamahal ng ilang produktong agrikultural na inaangkat doon. Sa halip, tingnan mo ang merkado ng real estate. Dahil sa Japan, sapat na ang alingaw tungkol sa multo upang bumaba ang presyo ng bahay ng 20 hanggang 50%. Ang mga bahay na dating may nagpakamatay, namatay ng nag-iisa o nasangkot sa pagpatay ay tinatawag na jikobuken. Dahil may masamang reputasyon ng mga ito, malaki ang ibinababa ng presyo at nagiging sulit na opsyon para sa iba. Sa panahong ang presyo ng pabahay sa Tokyo ay umaabot na sa 700,000 dolyar, katumbas ng halos 18 bilyong dong para sa isang 70 metro kwadrado na apartment. Malaking tukso ang ganitong kabawasan sa presyo. Ngunit kapalit ng murang halaga ay ang nakakakilabot na pakiramdam na hindi kayang sikmurain ng lahat. Kaya naman nagsulputan ng samot-saring serbisyo para sa spiritual reassurance. May mga taong umuupa ng monghe para magsagawa ng ritual at magdasal para sa yumao. Umuupa ng ghost expert, naglalagay ng 4 na kamera, electromagnetic wave detector, pressure sensors at nagpaparecord ng 8 oras gabi-gabi para lamang makakuha ng sertipikasyong walang multo ang bahay. Minsan, isang kakaibang tunog lang ay sapat na para mangilabot ang kahit sino. Pero kahit paano, mas magaan pa rin yun sa bulsa kumpara sa pagbili ng karaniwang bahay. Kung ikaw, papayag ka bang tumira sa isang bahay na kalahati ang ibinaba ng presyo dahil may masamang nakaraan ito? At kung natatakot ka pa rin ngunit kapos sa budget, may option pa rin ng Japan para sa iyo. Ito ang pinakamurang hotel sa bansa. 130 yen lang bawat gabi, katumbas ng humigit kumulang 23,000 dong. Parang biro, pero totoo. Ito ang Asahi Ryokan sa lungsod ng Fukuoka. Ang kwarto numero 8 ng ryokan na ito ay mas maluwag pa kaysa sa maraming student dorm sa Tokyo. May telebisyon, may mababang mesa, may takure, at may aircon din. Ngunit kung gagamitin mo ang aircon, kailangan mo magdagdag ng humigit kumulang 100 yen para sa 2 oras. Sa madaling sabi, mas mahal pa ang aircon kaysa sa renta ng kwarto. Ngunit may kapalit ang nakagugulat na presyong ito. Ang buong kwarto ay naka-livestream ng 24 na oras sa YouTube. Palaging bukas ang webcam, video lamang ang kinukuha, walang audio,
at hindi ito pwedeng patayin o takpan. Lahat ng gagawin mo, pag-upo, pag-scroll sa cellphone, pagkain, at kahit simpleng paggamot o pagkutkot ng ilong ay pwedeng mapanood ng buong mundo. Kapalit nito, hindi mo naman kailangang umarte o gumawa ng anumang content. Kailangan mo lang mamuhay ng normal. Wala ring pribadong banyo ang kwarto, kaya gagamit ka ng common bath area. Ayon sa may-ari ng hotel, matumal noon ang room number 8 dahil nasa dulo ito ng koridor. Kaya naisip niyang mas mabuti pang ipa-livestream ito at paupahan sa halagang 100 at 30 yen kada gabi kaysa pabayaang bakante. Sa kasamaang palad, isinara ang kakaibang modelong ito nang walang takdang petsa ng pagbubukas muli matapos sumiklab ang pandemya ng COVID-19. Kaya kung gusto mo maging guest star sa YouTube ng libre, malamang ay matagal-tagal ka pang maghihintay. Kung hindi ka handang tumira sa haunted house, ayaw mo rin sa live stream hotel, at ayaw mong matulog sa lansangan, may huling option pa. Ang mga internet cafe o manga cafe na bukas buong araw at buong gabi. Ito ang mga lugar na madalas tulugan ng ilang homeless at ng mga office worker na inaabot ng gabi sa trabaho. Murang-mura rin dito. Nasa 300 hanggang 400 yen lang bawat oras, katumbas na mga 50,000 hanggang 68,000 dong. Bawat tao ay may maliit na cabin na humigit kumulang 2 metro kwadrado, sapat para makaupo o makahiga ng komportable. Sa loob ay may reading lamp, computer na may internet, saksakan ng kuryente, at kung minsan ay may maliit pang kama. Ika-4, Cambodia. Ang Cambodia, ang ating karatig bansa, ay may populasyong mahigit 17 milyon at lawak na higit 181,000 kilometro kwadrado. Ang GDP per capita nito ay humigit kumulang $1,900 lamang o halos 50 milyong dong. Mas mababa pa kaysa sa Laos at kabilang ito sa 3 bansang may pinakamababang kita sa Timog Silangang Asya. Madalas sabihin ng mga tao na kailangan munang mapunan ang tiyan bago makapag-isip ng mas mataas na bagay. Ay tingnan natin kung ano ang karaniwang kinakain ng mga taga-Cambodia. At ang unang ulam na siguradong magpapakilabot sa marami ay ang inihaw na daga sa bukid. Ang maliliit na daga ay humigit kumulang 6,500 dong bawat isa lamang. At ang mas malalaki ay mga 30,000 dong. Mukhang nakapandidiri pakinggan, pero para sa maraming pamilya roon, isa itong ordinaryo at pamilyar na pagkain. Kahit murang-mura, ang isang maliit na tindahan ng karne ng daga ay pwedeng kumita ng halos $1,000 o mga 26 na milyong dong tuwing may pista. May mga nagsasabing mabango raw ang lasa ng karne ng daga at kahawig ng manok o baka. Natikman mo na ba ito? Kung oo, ibahagi mo naman ang karanasan mo sa lahat. Hindi lamang kakaibang pagkain ang mayroon sa Cambodia. Umuso rin sa mga kabataang Vietnamese ang pagpunta roon upang mangalakal ng murang second-hand na paninda. May ilan tang nagbiro na ang Cambodia ay parang bodega ng mundo dahil halos lahat ay naroon. Sapatos, damit, salamin, relo, hanggang sa Louis Vuitton na bag. Lahat ng ito ay matatagpuan sa mga bultong kargamento na tumitimbang ng 50 hanggang 100 kilo na inaangkat mula sa Japan, South Korea, Amerika at Australia. Maraming gamit na luma, ngunit halos parang bago pa rin. Halimbawa, ang relong nagkakahalaga ng mahigit 22 milyong dong ay maaari mo raw mabili muli sa halagang humigit kumulang 5 milyon lamang. May isang kabataan pa ngang umamin na kapag nasubukan mo na ang mga ukay o surplus na ganito, nawawalan ka na ng gana sa mga bagong gamit. Ang higit pang ikagugulat mo ay ang presyo ng kotse sa Cambodia. Sa halagang $3,000 lamang o humigit kumulang 79 na milyong dong, maari nang makapagmaneho ang isang tao ng Toyota Prius na inangkat mula sa Amerika. Kahit daan-daang libong kilometro na ang natakbo ng sasakyan, maayos pa rin itong umaandar. Ang dahilan ay pinapayagan ng Cambodia
ang pag-angkat ng second-hand na sasakyan na may napakababang buwis. Samantalang ang bagong sasakyan ay pinapatawan ng buwis na aabot sa 122%. Kaya naman, 80% ng mga sasakyan doon ay used cars. Mula sa halos bago pa hanggang sa maluban ang pagkakaluma, napakarami ng mga ito, kaya tinagurian pa ang Prius bilang pambansang sasakyan. May mga estudyante pang araw na nagpapalit ng kotse na parang nagpapalit lang ng damit. May ilan na pagsapit pa lang ng 2 taon sa universidad ay 3 kotse na ang nagamit. Sa mga bilang na ito, mas lalong nakikita kung gaano kamahal bumili ng sasakyan sa Vietnam. Mula sa mataas na buwis at fees hanggang sa gastusin sa infrastruktura, gaya ng mahinang lupa, maraming tulay, at komplikadong land clearance, lahat ng ito ay nagtutulak pataas sa presyo ng sasakyan. At kung bibili ka naman ng electronics ngunit hindi malaki ang budget mo, paraiso rin ang Cambodia para sa iyo. Basta pumunta ka lang sa Go-Tamao Market malapit sa border, makabibili ka ng air conditioner sa halagang 2 hanggang 3 milyong dong, telebisyon sa 4 na milyon, at maging relo na gawang Japan sa halagang 30,000 dong lamang. Bagamat second-hand ang karamihan, sinasabi ng mga veteranong negosyante na kung marunong kang pumili, maaari kang tumubo ng 100 beses pa. Tunay na isang mundong puno ng sorpresa ang Cambodia. Isang lugar kung saan halos hindi ka panipaniwala ang kababaan ng presyo ng lahat, mula sa pagkain, damit, sasakyan hanggang sa mga appliances. At marahil yun din ang dahilan kung bakit parami ng parami ang pumupunta sa karatig bansang ito para mamili, maglibot at maghanap ng mga bargain na mahirap matagpuan sa Vietnam. 5. Laos. Kapag nababanggit ang Laos, ang agad na isip ng marami ay isang tahimik, mabagal ang takbo ng buhay at medyo tahimik na bansa. Ngunit ang hindi inaasahan ng karamihan ay ang bansang ito ng Land of a Million Elephants ay may napakamurang gastusin sa paglalakbay. Sa totoo lang, kaya nitong pagulatin ang mga turistang Vietnamese dahil napakagaan ng lahat sa bulsa. Sa lawak na higit 236,000 kilometro kwadrado at populasyong mahigit 7.5 milyon, mababa rin ang GDP per capita ng Laos kumpara sa ibang bansa sa reyon. Ngunit marahil dahil dito, ang paglalakbay sa Laos ay nagbibigay ng pakiramdam na para kang nagbabakasyon ng halos walang ginagastos. Unang-una, ang street food nila ay sobrang abot taya. Ang isang tusok ng tradisyonal na inihaw na karne ay nasa 8,000 hanggang 10,000 dong lamang. Ang mabahong tinapay ng Laos ay 12,000 dong kada piraso at ang mga halo-halong noodle na estilong Lao ay nagsisimula sa 15,000 dong. Lalo na ang Lao sausage na sai ua, isang specialty na kinahuhumalingan ng maraming turista, ay hindi po maabot ng 20,000 dong bawat isa. Marami nakatikim nito ang napapasigaw na sana raw ay bumili sila ng 10 para maiuwi. Sa night market ng Luang Prabang, sa halagang 40,000 hanggang 50,000 dong lamang, maaari ka nang mabusog sa isang platter ng buffet na puno ng gulay at pritong pagkain. Napakamura para sa isang bansang tanyag sa turismo. Hindi lang sa pagkain, maging ang gasto sa transportasyon at pagrerenta ng sasakyan sa Laos ay ikinagugulat din ng marami. Ang pagupa ng motorsiklo buong araw sa Vientiane o Luang Prabang ay nasa 80,000 hanggang 120,000 dong lang. Maraming turista ang nagsasabi na kung magdadagdag ka pa ng 20,000 hanggang 30,000 dong para sa gasolina, kaya mo nang bumiyahe buong araw. Malaya mong mapupuntahan ang Guangxi Falls, mga sinaunang templo at mga tradisyonal na nayon na mga manggagawa. Kung tutuusin, mas mura ito ng malaki kumpara sa pagrenta ng sasakyan sa maraming tourist spots sa sariling bansa. Kung mahilig ka naman sa murang pamimili, hindi ka rin bibigiin ng Laos. Sa mga pamilihan tulad ng Talatsao o ng night market sa Vang Vieng, ang t-shirt ay nagsisimula sa 25,000 dong. Ang tradisyonal na bestida ay nasa 70,000 hanggang 70,000 dong.
Ang handwoven scarf ay nasa 50,000 dong at ang mga souvenir na gawa sa kawayan o iba pang handicraft na mga Hmong at Laolom ay napakamura rin. Maraming bagay ang 10,000 hanggang 20,000 dong lamang. May ilan pang nagsasabi na ang Laos ay paraiso sa pagbili ng pasalubong dahil halos lahat ng presyo ay malambot o magaan sa bulsa. Hindi pa dyan nagtatapos yon. Ang gastusin sa matutuluyan sa Laos ay murang-mura rin hanggang sa mapapabilog ang mga mata ng marami. Ang malinis na guest house ay 120,000 hanggang 150,000 dong lamang bawat gabi. Ang 3-star na hotel sa sentro ng Vang Vieng ay mga 500,000 dong lamang para sa 2 tao. May mga turistang Vietnamese pa nga nagbibiro na kaya nila maglibot sa Laos ng 3 araw at hindi man lang umabot sa 1,000,000 dong ang kanilang nagastos. Buksan ang mundo at makikita mong ang murang pamumuhay ay hindi laging nangangahulugang madali, magaan o ligtas. Sa likod ng mabababang presyo ay may mga buhay na nakikipagbuno sa gutom, takot, panlilinlang at matinding pagsubok. May mga bansang nakagugulat sa sobrang baba ng gastos, ngunit mas nakagugulat ang realidad na kailangang tiisin ng mga tao roon upang magpatuloy. Sa huli, ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa gaano kamura ang isang pagkain, isang kwarto o isang paglalakbay, kundi sa dignidad, kaligtasan at pag-asang taglay ng bawat tao. Buksan ang mundo at unawain ang mga kwentong nasa likod ng mga presyong tila napakaganda para maging totoo.